Ang pag-uusapan natin ngayon ay about paano mag-record ng owner statement as a freelance or VA bookkeeper. Na pag-uusapan kasi natin ngayon, yung industry ng real estate, kung paano mag-record ng transaction at yung paano i-record ang owner statement. Ito po yung sample ng owner statement. Oh. Yan. Makikita nyo yan. Saan nyo ba yan makikita? Anong klaseng business nyo siya makikita? At saka, bakit nyo siya kailangan na document? Okay? At before ang lahat, pakilala muna ako. Ako nga po pala si Kyle. May 4 years na po akong experience sa pagiging VA bookkeeper, freelance bookkeeper. At ang specialized ko po na accounting software ay QuickBooks Online. At dito sa aking all across the platforms ay nagsishare ako ng aking insights, nagsishare din ako ng knowledge when it comes sa aking career at sa buhay. So, tapusin nyo yung episode natin ngayon kasi sure ako may matutunan kayo. Okay, at refresher nyo na din kung VA bookkeeper na rin kayo. Now, simula tayo. Ang pag-uusapan kasi natin dito ay isang real estate transaction. Transaction. Ang ang real estate, ang real estate ay maraming niche. Shoutout kay Chad. Shoutout sa inyong lahat. Ang real estate, especially in the US market, marami siyang types, no? At ito, i-share ko yung mga types ng real estate na client na pwede nyo ma-encounter o possible nyo ma-encounter while nabubrowse kayo ng mga pwede nyo maging client. Unang-una kaagad dyan ay yung real estate investing. So, sakop dito yung you buy low and then you sell high. Buy low, sell high. So, bibili ka ng murang property, tapos ayusin, tapos pagkaayos, bibenta ng mas mahal. So, sakop siya ng real estate investing. Pwede din dito yung construction. Ano pa? Property management. At saka yung pangatlo is rentals. Yung rentals naman, ito yung, syempre, bibili ka ng property para parentahan mo. Para may recurring ka na income every month. So, ito yung rentals. Pwede din naman itong masakop sa investing. Bakit? Pwede ka bumili ng lupa ng mura, you buy property, tapos ayusin mo, so i-fix mo, tapos parentahan mo. At kung gusto mo nang ibenta, syempre, pagkatapos ng rent, i-fix mo ulit, tapos you sell high. So, pwede pa rin itong rentals masakop sa investing. Pero depende sa trip ng client niya. So, pero usually, ito yung mga US market types ng real estate activities o real estate na, real estate na, tawag nito? US market real estate types ng businesses. Ito, property management. Ito yung, ang property management, iba kasi yung setup ng rental business sa Pilipinas at saka sa US. Malaking pinagkaiba. Pero ganito lang naman yung pinagkaiba ng real estate na US at saka yung real estate na Pilipinas. Usually kasi, sa US, may tinatawag tayong property manager. Property manager. Anong ginagawa ng property manager? Sa US kasi, when you acquire a property, when you acquire a asset na parerentahan mo or maggawin mong apartment, gawin mong Airbnb, ang daming process. Magbabayad ka ng utilities, repairs, ano pa, taxes, insurance, at marami ka pang bayaran, marami ka pang aasikasuhin. Now, as an owner, kung ikaw real estate investor ka,
tapos may pera ka naman, wala ka na talagang time. Kung totoo kang mayaman sa US, kung totoo kang mayaman sa US, wala ka ng time asikasuhin tong lahat. Wala ka ng time doon. At kasama pa dito yung pagko-collect ng rent. Wala ka ng time na asikasuhin to lahat. Kasi syempre, busy ka ng tao, mayaman ka. Bumili ka na nga ng lupa para madagdagan lang yung asset mo. Tapos, asikasuhin mo pa to. Ubus buhay mo doon. Kaya mga property manager, ito yung services nila. So, they manage your assets in behalf of you. So, yun lang naman ng property management. Kaya, wala akong masyadong nakikita property management companies dito sa ating bansa. Wala masyado. Pero ang property management sa US ay napakalaganap. Mostly sa mga property owners, sa mga may assets, sa may mga buildings, at mga rentals, Airbnb, usually ina-outsource na lang nila yung mga work na yon sa mga property managers. At yun yung serbisyo nila. Mag-process ng utilities, maghanap ng magre-repair, tsaka mag-monitor sa taxes at tsaka sa insurance, at tsaka magko-collect ng rent. Okay, yan yun. Now, ang pag-uusapan natin ngayon ay itong rentals at tsaka investing. Ang topic kasi natin ngayon, how to record, wait lang, saan ko ba isusulat? How to record owner statement. Now, i-explain ko sa inyo what is the owner statement. Sinong may idea kung ano yung owner statement sa real estate? Sinong huhula? Owner statement. Owner statement. Sa mga hindi nakakakita, sa mga hindi nakakaalam, ito yung sample ng owner statement. Ano yung nyo? Ano yung obserbasyon nyo dyan? Wait lang ha. Ayaw ma-zoom eh. Yan. Ito yung owner statement. May income, may expense, saka owner disbursement. Now, disclaimer, hindi po ito totoong owner statement. AI generated po ito. Para lang for the sake of ma-demonstrate ko lang sa inyo anong forma, anong concept. This is AI generated owner statement. Okay? Ito po yung owner statement. Now, may mga tanong tayong sasagutin. Saan galing ang owner statement? No? Saan galing ang owner statement? Bakit may owner statement? At paano gamitin ang owner statement? Para maintindihan talaga natin kung para saan siya gamitin, anong purpose niya, at mahimay-himay ko sa inyong ma-explain ng maayos. Ang owner statement, saan siya galing? Galing siya sa mga property managers. So basically, pag may client kang real estate investor, syempre may tinatawag silang properties. It could be rental na long-term or short. Now, dahil ang real estate investor, property managers yung pinapamanage nila sa kanilang mga rental properties, every end of the month, binibigay ng property managers ang owner statement para malaman yung activities within the asset. Tingnan nyo. Diba nakita nyo? May income. So ito yung mga nakolektang income ng property managers. May late fee din. May mga tenant kasing late magbayad, so charge din yan ng property managers. Tapos, dinidisclose din ng mga property managers kung anong expenses ang na-accumulate throughout the month sa property na yan. So, binibreakdown nila yan dyan.
Tapos, kung ano yung total ng rent collected plus yung total ng expenses, syempre yung net na lang ang ibabalik sa may-ari. Medyo may glimpse na ba? Now, bakit binibigay ng property managers ang owner statement? For reporting and transparency. Syempre, ang mga property managers, yung trabaho nila is to manage the property in behalf of owners. Tama? So, kailangan may transparency kung magkano ba talaga yung income, magkano yung na-collect na rent, at saka magkano ba yung expenses na nagastos, magkano ba yung mga utilities, magkano ba yung mga nabayaran. So, para may transparency at may reporting at may basis, ay dapat binibigay talaga yung owner statement. Karapatan ng ano yun, part ng services ng property management yan. At paano siya binibigay? How? No? Paano siya binibigay? Minsan, email in form of PDF or Excel type or sheet. Yan. Yan yung pinaka-essence ng owner statement. To have transparency, para malaman ng owner kung magkano yung naging income, at saka etc. Tanong, baka may tanong. Pupunta na tayo sa bookkeeping part. Pero before tayo, baka may tanong kayo dito. Naguguluhan pa ba? Sabi ni RV, income statement ba yan? Partially yes. Partially yes. Now, eto yung tanong dyan. Sa owner statement, may mga ano yan. Oh, monthly po, monthly. Sa owner statement, may mga elements. Elements. Pansinin nyo, may income element, expenses element, at owner disbursement element. Now, ang lalabas, kapag alam nyo yung QuickBooks Online or any accounting software, ang lalabas lang or magre-reflect lang sa bangko ay yung pinaka-net. Pansin nyo, 2,680 lang ang lumabas. 2,680. Naka-receive lang ang business ng 2,680. Eh, may mga expenses naman dito. Tapos, 3,275 naman talaga yung totoong income. Paano mo yan i-account? Kasi syempre, you have to record your expenses. Kasi naka-breakdown yan. Hindi pwedeng rekta na natin to record as income, eh hindi naman talaga yan yung pinakatotoong income. Nagets nyo ba? Wait lang, ano ko pa? Nangangalawang talaga akong magturo. Isang buwan na kasi ata akong di nakapaganto eh. Ang element ng owner statement na may income, may expenses, at may disbursement. Now, nagets nyo na kung ano yung income. Siyempre, yung collected rent. Diba? Yung collected rent natin. Kung magkano yung nakolekta ng property managers na renta sa property owned ng business. Alam na natin yung income. Yung expenses, syempre, alam na din natin. Yung nabayaran ng property managers na mga expenses in behalf sa property natin. Ano yung disbursement? Ang disbursement, ganito. Itong monthly rent, atin to, di ba? Atin yan. So, 3 to, tsaka 75. 3 to 75 yung total income natin. Now, i-less natin sa expenses na total 595. Ang pinaka-net is 2,680. Now, itong 2,680, pera ng client to. Pera to ng property owner. Ng owner mismo ng asset. Or ng rental property. Now, ang owner disbursement, ang ibig sabihin lang niya,
is yung perang naibalik na sa may-ari. Kasi syempre, 'di ba, ang nagko-collect ay ang property manager. Sila yung mismong, for example, may apartment ka, ako yung may-ari, tapos ikaw yung property manager ko. Hindi sa akin mapupunta yung renta. Mapupunta muna yan sa inyo, yung mga tenant, sa inyo magbabayad mga property manager. Now, yung mga property manager gagamitin yung fund na yon to have an expenses paid, no? Para mga expenses na yon ay mabayaran. Now, kung ano yung matira, yun yung ibabalik sa may-ari. Ganun lang, wag niyo na dapat i-overthink yan. At paano ba kumikita yung mga property managers, no? Siyempre, sa management fees. So, usually, wala silang fixed na rate. Ano lang, porsyento na magkanong income na na-accumulate mo sa rental property mo. Example, 3 to 75. So, ang kinolekta lang is 320 ng property manager. Ayos? Now, dito na tayo sa recording part. Ang total income ay 3 to 75. 3 to 75. 3 to 75. 3 to 75 income. Ang expenses ay 595. Ang net income ay 2680. At ito yung owner's disbursement na amount. Now, sa accounting, hindi pwedeng rekta natin tong i-record as income. Kasi hindi naman talaga yung totoong income natin. Ang totoong income natin magkano? 3 to 75. Yan yung totoong income natin. At yan dapat yung ma-record natin as income. Now, hindi rin pwedeng ganito lang. Hindi pwedeng ito lang yung i-record natin. Dapat naka-breakdown. At sa QuickBooks or any accounting software, ito yung pag-uusapan natin. Paano ba mag-record paano ba i-breakdown yung transaction? O paano ba i-breakdown o paano ba i-record yung multiple line na transaction sa isang deposit amount? Kasi ganito talaga yung lalabas lang sa sa QuickBooks or sa any accounting software. Yung net na lang. Hindi naman net lang yung pwedeng i-record natin. Dapat i-record natin yung ano talagang dapat i-record. Now, may dalawang way to record this. Sa QuickBooks to hindi ko alam sa ibang accounting software. Sa QuickBooks, there are two ways to record this. Una is journal entry. Pangalawa is split transaction. Sino pamilyar sa feature na to ng QuickBooks? Yung split transaction at journal entry. Okay? Ipapakita ko sa inyo kung paano i-record to via journal entry and split transaction. Now, journal entry with match transaction. Papakita ko sa inyo paano to gawin. So, may dalawang method how to record this. Una, papakita ko sa inyo paano mag-journal entry. Punta tayo sa plus new, tapos journal entry. Tapos, ano ba to i-fit? Hindi ko alam eh. Bago kasi ako sa Mac eh. Wait lang, paliitin muna natin. Lala. Yan. Pangit naman ng placement ko dito. Yan, pwede palang ganito eh. Yan.
Now, i-record natin to as journal entry. Sino ang marunong mag-journal entry dito? Now, kung ang ano na to, ang part na to ng recording, sa mga nakakaalam na ng accounting, yung basic accounting. Kasi yun din ang prinsipyo natin dito eh. Wag kang tatalon, wag kang mag-a-acquire ng client nang hindi mo alam yung basic accounting. Kasi bakit? Pag maharap ka sa ganitong transaction, alam mo kaya yung gagawin? Kasi it takes an accounting knowledge for you to understand this. Okay. Journal entry. Siyempre, month end. Kasi for the covered, for the March to. So, i-record natin sa, lagay natin dito, 03, 31, 2025. 2025 kasi nasa owner statement eh. Ano yung, natin, paano i-record natin yung monthly rent at saka late fee na income? Sige nga, pasiklaban nyo nga ako. Debit rent income. Bakit debit yung rent income? O baka makaka-basic accounting pa ako nito ha. Okay, alalahanin natin ano ba yung normal balances. No? You have to understand the dealer. Dito yung debit, dito yung credit. Now, yung rent income, saan siya nabilong? Sa revenue. So, dapat credit yung income natin. Okay? So, paano ba ito i-record? Lagay natin rent income. Bagong kaya gagawa pa lang tayo ng rent income account type, income. Tapos, ano po marirecommend yung laptop? Mag-Mac ka na kung may budget ka. Depende kasi yan sa goal mo eh. Kasi meron din kasing mga hindi mo magagamit na software pag naka-Mac ka. Late fee income. Income pa rin natin to. So, yung credit niyan is 32 tapos 75. To record the rent income for March, to record late fees. Okay, next, expenses. Ano ang journal entry sa expenses? Lagay natin ng tama, debit. Plumbing repair. Expense. Debit, 180. Tapos, management fees. Uh, 320. Tsaka, utilities. 95. Now, ang tanong dyan, ano ang account title ng disbursement account? Sige nga. Owner disbursement. Ano, saan siya ilalagay at paano siya ilalagay? Grabe, ang dami nyo nanood tapos konti lang nag-follow. Follow naman kayo dyan para nyo naman akong ginigate sa ginagawa nyo. Bakit owner's withdrawal? Bakit owner's withdrawal? Okay, balik tayo sa concept ha.
Ang owner statement, ang nag-i-issue niyan, property manager. Property manager ang nag-i-issue niyan. Pero ang ginagalaw natin na box sa point of view ng real estate owner. So ano ang meaning kapag sinabi sa owner statement na owner disbursement? Parang binalik lang ng property manager kung ano yung pagmamay-ari ng actual rent owner. Binigay niya lang yung pera. Ano? Ha? Huwag kayong malito. Ang owner statement issued by the property manager para ma-breakdown yung charges. Now, anong account title kapag binalik na sa atin yung pera? Na-record na natin yung income, na-record na natin yung expenses sa journal entry. Now, anong entry para mag-balance to lahat at ma-record natin yung natanggap nating pera? Sige, bibigyan ko kayo ng clue. Saan ba dineposit ang pera? Saan ba dineposit ang pera? Tingnan nyo yung kabila. Sa bank. Yun lang. Bank ang last nating account. 2680. Yun. So, nag-balance na lahat. 2680. Ganyan. Pagka-save and close natin yan, paano siya i-record dito? Refresh natin ha. Humina yung net ko ah. Now, kapag na-record na natin yung journal entry, di ba? Naka-record na tayo ng journal entry. Naka-record na. Hindi natin pwedeng i-record to or i-post to dito. Kasi magdodoble yung entry. Ano ba yung bank feed sa QuickBooks Online? Ito yung mga reflected transaction galing sa bangko. Now, kapag nag-record ka sa book, nag-record ka di ba dito, manually journal entry, tapos gamit natin itong bangko na to. So, na-record na siya. Pag pupunta tayo sa bank register, pupunta tayo sa bank register, wait lang. Pupunta sa bank register, may 2680 na dito. May 2680 na. Now, pag i-record natin to ulit, wala, lag. Lag pa ba? Ay, nako. Aray mo. Okay na ba? Okay na ba? Check, check. Hey, sound check.
Okay na. Init din kung hindi mag-electric pan. Yun lang. Wait lang, ayusin ko lang saglit. Naka-advertise pa. Okay na ba? Sige, tuloy tayo. Naglalag din talaga ako. Feel ko sa internet to. Hey, sound check. Hey, sound check. Hey, hey, hey. Hey, sound check. Mic testing. Yan, okay na. Okay, bilisan natin kasi parang napagbabalik tayo dito sa, saan na ba tayo? Bank transactions. Now, sa bank transaction, di ba, pagpunta natin sa bank register, may naka-record na 2680. Pag i-record natin to ulit, pag i-record natin to ulit pag i-record natin to, okay, lagay natin revenue na lang, general. Pag ipopost natin yan, madodoble. Tingnan nyo. May dalawang 2680. At sa mismong bank statement, wait lang, parang di nyo nakikita pala. Yan. Yan. Ulitin natin para ma-demonstrate ko talaga ng maayos. Bank transaction, posted, saan yung 2680 dito? Undo. Now, tingnan nyo, para mapakita ko talaga sa inyo ng maayos. Tingnan nyo itong transaction na to. May 2680 na recorded sa March 31. Ito yung journal entry na ni-record natin. No? Pag i-check nyo yung split, check nyo yung edit, ito yung journal entry na ginawa natin. Now, anong mangyayari pag ni-record ulit natin yung bank dito, yung dito? Pag ni-record ulit natin to, ipopost natin to. Ang mangyayari, mag-double, ano siya? Tingnan nyo, 2680, 2680. At mali ito. Siyempre, sa bank statement, isang 2680 lang naman magre-reflect niyan. So, paano gawin natin para hindi mag-double entry? Para accurate pa rin yung bank natin. So, doon na natin gamitin yung ating tinatawag na itong match transaction. May feature kasi sa QuickBooks ng match transaction. Papakita ko sa inyo. Ando muna natin. Ando muna natin 2680. Paano ba mag-match transaction? No? Ang match transaction, pindutin nyo lang tong match. Itong match. Pag pindot nyo sa match, maglalabas yan ng mga transaction dito na pwede mong i-match. So, dito sa journal entry, may 2680 na. So, i-check mo lang yan siya, tapos match. So, wala na. Cleared na yung bank, bank transactions. At pagtingin mo dito sa bank register, isang 2680 lang.
'Di ba? Basic. Basic 'yan, basic. Nagets ba? May natutunan ba? Follow naman kayo diyan kung may natutunan kayo. Okay? Yan yung isa sa mga way to record journal entry, yung owner statement. Yan yung isang way, ha. May isa pa, yung split transaction. Papakita ko sa inyo mamaya. At before tayo mag-proceed sa ating next na method on how to record owner statement, is may libro pala tayo. Libre lang po yung ebook nito. So, ang ebook nito nasa bio ko. So, may 3 ebook na tayo. Tapos, pwede nyo yung basahin. Pero yung kwento ko kung paano ko nagsimula maging freelance bookkeeper, nandito lahat. Saka yung tips din kung paano ko magsisimula, yung roadmap, nandito. So, check nyo lang din ang ebook ng nasa bio natin. May tanong sila dito. Kakapasok ko lang nung nag-entry. Yung sa bank transaction ba ikaw din po naglagay? Hindi. Sa US kasi, kapag kinonect mo yung bangko mo, lahat ng transactions sa dumaan sa bangko mo, magre-reflect siya sa QuickBooks. So, ika-categorize mo na lang siya. Si Leng, sabi niya, late ako. Naku po, aray ko. I-upload naman natin to sa YouTube. Sabi ni Twitch, Mary Edren, maraming salamat sa heart. What if meron same amount, baka doon ma-match? Doon ka na dapat mag-ingat. Dapat alam mo yung date kasi sa date naman yan magbabase. Nice boss, natutunan ko match transaction. Ayos. Lahat po ng social media ko, IG, LinkedIn, Pinterest, Reddit, lahat. Full name ko, Kyle Nelson Omac. Kaya isearch nyo lang sa browser nyo, Kyle Nelson Omac YouTube. Lalabas yan. Gusto nyo ko i-follow sa Spotify? Kyle Nelson Omac pa rin. Nakabandera ang pangalan ko sa buong social media ko. Kahit sa libro ko. Buong pangalan ko lang po. Okay, next. Ang sa Discord naman, nasa bio pa rin. Check nyo lang dyan, join Discord community. Opo, always based sa owner statement. Di po pwede i-post agad yung transaction sa bank feed to correct category po at di na mag-journal entry. Hindi, may bibigay ako sa inyong isa pang method. Okay, ang ginawa natin kanina ay ang journal entry. Journal entry yung ginawa natin kanina. Now, may isa pang way para mag-record ng ganito, ng owner statement. Papakita ko sa inyo. Pero before that, i-undo ko muna to para magbabalik siya dito sa bank. Tapos, i-delete ko muna yung journal entry. Nagets nyo naman ata yung match transactions, no? Nagets nyo na yun. Delete natin. Okay? Walang 2680 naka-record. I-re-record natin tong i-re-record natin to. Oh, may ibang way pa. May isang way pa para mag-record ng owner statement. Now, ang tawag na feature sa QuickBooks na yan ay split transaction. Okay, huwag niyong kakalimutan yan. Split transaction. Anong ginagawa ng split transaction? Ang split transaction ay parang journal entry lang naman. Pero gagawin mo lang siya dito sa bank register or bank transactions or bank feed na tinatawag sa QuickBooks. Dito lang siya, i-click mo lang yung transaction. I-click mo lang yan. Tapos may nakalagay dito, wala pa lang, ito, split. Kita nyo yung split? Yan, split. Katabi ng post. Dito ka na magbi-breakdown. Panoorin nyo, paano ko to gagawin.
Sobrang basic lang nito, guys. Oh, no, nawala. Ano ba nangyayari dito? Wait lang, guys. Ayusin ko lang muna. It's crazy how it's true. Lala naman kasi, baguhan sa MacBook eh. Gusto kong magkatabi to eh. Ano ba to itabi? Wait lang, ayusin ko lang saglit, guys. Display setting. Tapos, arrange. Yan. Yun, tabi na. Okay, papakita ko sa inyo paano ang gawin yung split transaction. Okay? Split transaction. Now, kita yung screen ko, no? Wait lang. Paano ba to maliit? Yan. Tapos, okay, split transactions. Siyempre, unahin natin yung rent income. Tapos, add lines lang tayo dyan. Late fee income. I-record natin to ng 32 tapos 75. To record rent income tsaka late fee income. Sinong huhula paano i-record yung expense? Sinong huhula? Hindi, yung owner statement binibigay siya ng property manager. Sinong huhula kung paano i-record yung expenses? Yes, tama si Verd. Lalagay natin siya as negative amount. Okay, plumbing. Plumbing, lagay natin negative 180. Tapos dito sa management fee, negative 320. Tapos, utilities, 95. Negative 95. Tingnan nyo yung difference. Tingnan yung difference. 0. Hindi mag-go through yan kung hindi 0. Kaya yung difference niyan, 0. Make sure, 0 din talaga. Now, pwede nyo i-upload yung bank statement. Pati sa journal entry, pwede nyo din i-upload para mabalikan nyo yung transaction every time na gusto nyo siyang balikan. Tapos, split and post mo na lang yan. Pag titingnan natin sa bank register, isa pa rin to 680. Tapos, pag titingnan mo yung split niya, nakita mo na yung breakdown. Yun yung pangalawang, pangalawang method on how to record owner statement. At guess what? Guess what? Hindi lang to applicable sa owner statement. Maraming transaction kayong ma-encounter na gamit nyo tong nalaman nyo ngayon. Magagamit nyo to sa closing statement kapag bumili yung owner ng lupa, ng sasakyan, ng asset, equipments, lahat. Magagamit nyo tong tinuro ko sa inyo. Ayos, may natutunan ba? Follow naman kayo kung may natutunan kayo. Kung wala kayong natutunan, umalis na kayo dito. Joke lang. Yung split transaction, makikita nyo sa bank feed. Yes po, na ko lang nalaman yung split. Bakit?
maghingi ka ng refund sa binilhan mo ng course. Joke lang. Ay, nako. Ang YT ko po is buong pangalan ko na lang. Buong pangalan ko po. Oh, ina-upload ko dito. Oh. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Yan. Yan. Ang about sa freelance bookkeeping dito sa playlist na to. So, yung mga tutorials ko dati sa mga live, andito yun, no? Accounting cycle. Ang ating Meron pala dito, tinag 2 hours, 1 hour, mahaba to. na talaga natin hanggang Pero meron din ako mga natutunan, mga podcast. Marami dito, guys. Pero hindi lang ako nagto-talk about gagawin ngayon bookkeeping. Marami din akong uploaded dito, personal life, negosyo, personal life. Yan. Opo, i-upload ko po to siguro mga bukas or mamayang gabi. Ayos? Hindi po ako nag-handle ng tax. At saka, meron din tayong, kapag i-click nyo yung link sa bio, dito kayo mapupunta. Oh. Link. Dito kayo mapupunta pag i-click nyo yung bio ko. Ito yung ebook natin. Ito yun. Kita nyo yan? Ito yun, guys. Mag-leave din kayo ng review kung may matutunan kayo dito. May 5 na palang nag-review dito. Tapos, ito din, ang realidad kung bakit nahihirapan kang umaksyon o magdesisyon. Meron din tayo dyan. Tapos, yung political side ko, eto. Napaka-ikli, 19 pages lang to. Kapag nabasa nyo to, maalam nyo na kung anong side ako sa politics. At malalaman nyo na din paano ako mag-isip when it comes sa ekonomiya ng Pilipinas. Marami pa akong mga sulat na hindi ko pa pinapublish. Mahilig ako magsulat, guys. Tapos, gusto nyo mag-join sa ating Discord community. Nandito lang po siya sa join our Discord server community. Sagutin nyo lang po to. And then, itong mga podcast natin, TikTok, tsaka ibang social media platforms. Sabi ni Mishi, paano pag gusto mong practice ng QB, sir? Need ba ng subscription? Free trial, pwede. Need po ba certificates from Uternix if mag-apply ng bookkeeping or self-study lang? Okay na. Pwedeng, depende sa love language mo. Bakit ko nasabi? Kasi meron kasing merong taong mas gumagana yung utak pag nabayaran. Meron ding iba na kayang magtiyaga sa mga libre. Maraming libre. Pero sa akin personal, gumagana yung utak ko kapag binayaran ko. Kasi kapag hindi ko binayaran, parang hindi ko lang siya papansinin. Wala na bang free trial ngayon? Okay. Okay. Doon, ano ko muna, bigyan ko lang muna ng closing statement tong naging topic natin. Okay, so, yun ang ways natin, yun yung paraan. Dalawang paraan para mag-record ng owner statement using the journal entry method at saka split transaction method. Okay, hindi lang yan applicable sa owner statement. Applicable din yan sa maraming bagay. Like breakdown ng property closing, tsaka yung pagbili ng mga assets, at saka etc. Marami pang, promise guys, sa mga nalaman nyo ngayon, magagamit nyo yan sa maraming bagay. Sana may natutunan kayo. Dito ko lang muna tatapusin yung episode na to. At subscribe kayo sa ating YouTube channel, sa ating TikTok, sa ating podcast.
Doon ko po i-upload lahat ng mga ano natin. Saka yung book natin, meron tayong e-book diyan sa ating link sa bio natin. Bawal tamad. Maraming salamat. I love you. God loves you. At bye muna.